Mula sa mahirap na pamilya si Lily. Karpintero ang kanyang tatay at naglalako naman ng mga kakanin ang nanay niya. Kahit nag-iisa lamang siyang anak ng mga ito, ay mahirap pa din para sa kanya ang mag-aral. Nay, magtatapos na po ako ng elementary sa susunod na linggo. Kaya nga anak, proud kami sa iyo ng tatay mo. Hayaan mo at gagawin naman ng paraan para makapag-high school ka pa. Opo, Nay. Gusto ko po talagang makatapos ng high school kahit papano. Oo, anak. Gagawin natin ang paraan. Masipag na bata si Lily. At madalas nga ay siya ang katulong ng nanay niya sa paglalako ng kakanin na ginagawa ng nanay Celia niya. Nay, ako na pong maglalako niyan. Wala naman po akong pasok ngayon. Sigurado ka ba, anak? O sige, eto. Mainit-init pa yan. Sana'y makaubos ka, anak. Mauna na po ako, Nay. Mauubos po ito. Huwag kayong mag-alala. Kaagad namang umalis si Lily upang makapagbenta kaagad. Kakanin, bili na kayo, mainit pa. Isa namang babae ang nakita niya, nakabababa lamang ng kotse nito at mukhang mayaman din. Ale, bili na po kayo ng kakanin. Alok niya dito. Bakit, magkano ba yan? Bilhin ko na lang lahat. Tamang-tama, kakauwi ko lang ng Pinas. Magugustuhan niya ng pamilya ko. Talaga po? 300 lang po itong lahat. Saan bansa po pala kayo galing? Ako? Sa Japan, iha. Cleaner ako doon. Malaki-laki kasi ang sahod kumpara dito sa Pilipinas. Wow! Kaya po pala mukhang Japanese na din kayo. Ang puti niyo po. Bati naman ni Lily. Naku, ikaw talagang bata ka. O ayan, sa'yo na rin ang sukli niya na. Salamat po ng marami, ate. Okay, walang anuman. Naalala kong sarili ko sa'yo noon. Naglalabada lang ako nung bata ako. Kaya ikaw, magsipag ka. Opo, pangarap ko din pong pumunta ng Japan. Salamat po. Umuwi si Lily na masayang masaya dahil sa mabilis na ubos ng kanyang paninda at mayroon pa ang sobra. Naku, siguradong matutuwa nito si nanay. Saad niya sa kanyang sarili. Takbo-takbo naman siyang umuwi sa kanilang bahay at dala ang magandang balita. Nay! Nay! Ubos na po yung paninda ko. Talaga anak? Mabilis mo namang nakaubos. Opo, Nay. May isa pong ali na kadadating lang dito sa Pinas. Kaya binili niya pong lahat yung kakanin na tinda ko. Eto nga po, akin na daw po yung sukli. Aba, ang bait naman niya. Nagpasalamat ka naman ba? Opo, Nay. Nagpasalamat po ako. At nagkwento pa nga po siya. Sa Japan siya nagtatrabaho at malaki daw po ang sahod. Oo, anak. Maganda talaga ang sahod ng mga OFW kumpara dito sa Pinas. Kaya, Nay, balang araw, mangingibang bansa din po ako para malaki-laki din po yung maipon ko at makapagpagawa tayo ng malaking bahay. Oo naman, anak. Pwede naman. Swertihan lang din naman ang pag-OFW, anak. Hindi rin lahat. Maganda ang kinararatnan pagdating doon. Ah, ganun po ba yun, Nay? Di bale, siguradong maganda ang mapupuntahan ko, Nay. Sana nga, anak. O siya, halika na at magluluto pa tayo ng pananghalian. Katulong ni Nanay Celia si Lily na naghanda ng pananghalian bago dumating ang tatay niya galing sa trabaho. Natapos ang buong araw na yun na masaya ang pamilya ni Lily dahil may extra silang pambili ng bigas at ulam. Nay, may pasok na po ako bukas. Pero magdadala po ako ng kakanin. Siguradong maraming tao dahil practice na po ng graduation namin, Nay. Oo, anak. Magluluto ako ng kakanin para may kita tayo ulit. Matutulog na po ako, Nay, at maaga pa po ang gising ko bukas. Sige, anak. Matulog ka na. Sabay yakap at halik ng nanay nito sa noo ni Lily. Kinabukasan naman ay maagang gumising si Lily at nag-ayos para sa kanyang pagpasok sa eskwelahan. O, eto na anak, yung kakanin at baon mong pananghalian. Salamat po, Nay. Mauna na po ako. At pagdating nga sa eskwelahan ni Lily, ay kaagad na nagbilihan ng mga guro at kamag-aral niya. Lily, pabili ako ng 3. Ako naman pabili ng 1, Lily.
May natirang ilang piraso sa kanyang kakanin, kaya't iuuwi na lamang niya yun pagkatapos ng practice nila ng graduation. Mabilis namang natapos ang practice at naglakad na lamang pauwi si Lily nang may nakita siyang magkapatid na bata na naghahanap ng pagkain sa basurahan. Nagugutom ba kayo? Eto may kakanin pa ako dito. Sa inyo na lang. Habang ibinibigay niya ang kakanin sa magkapatid. Salamat po ate. Ubusin niyo yan ha. Pagkarating sa bahay, ay agad na ikinuwento ni Lily sa kanyang nanay ang ginawa niya. Nay, naawa po ako dun sa magkapatid na bata. Tama lang ang ginawa mo anak. Kahit mahirap tayo, mas magandang nakakatulong tayo kahit papano. Kahit sa maliit pang bagay o halaga nito. Opo, Nay. Tatandaan ko po yan. Lumipas naman ang ilang araw at dumating na ang araw ng pagtatapos ni Lily sa elementarya. Congrats anak ko. Napakagaling mo talaga. Salamat po, Nay. High school na po ako sa susunod na pasukan. Oo, anak. At nagawa na namin ang paraan ng tatay mo para makapag-enroll ka na kaagad. Oo, anak. Matagal-tagal din kasi yung naibigay na proyekto sa akin sa kabilang bayan. Kaya masusuportahan ka na namin ng iyong nanay. Dagdag ng tatay niya. Salamat po, Nay. Tay, hayaan niyo po. Gagawin ko ang lahat para masuklian ko po ang lahat ng hirap niyo sa akin. Nagyakapan ng mag-anak at masayang nag-celebrate ng araw ng pagtatapos. Lumipas pa ang ilang taon at nakatapos na rin si Lily ng high school. Hindi rin naging madali ang paghanap niya ng trabaho. Kaya nang magkaroon siya ng pagkakataon na makausap ang dati niyang kaklase na nagbabalak na magtrabaho sa ibang bansa, ay tinanong niya dito ang lahat ng maaaring requirements para makapagtrabaho sa ibang bansa. Paano pala? May magiging backer ba tayo? Mga magkano kaya yung magagastos natin? Tanong niya sa kaklase niya. Sa unang sahod na natin babawasin ang lahat ng magiging gastos natin. Kaya tara na, sumama ka na. Sayang ang oportunidad. Nangangailangan na talaga sila ng OFW sa Japan. Sige, pag-iisipan kong mabuti. Pupuntahan na lang kita sa bahay niyo pagkatapos kong makausap sila nanay at tatay. Ani Lily. Sige, i-update mo ako agad sabi naman ng kaklase niya. Pagka-uwi niya, galing sa kaklase niya, ay kaagad niyang kinausap ang kanyang nanay at tatay. Nay, tay, hindi pala ganun kadaling maghanap ng trabaho. Bale, meron akong kaklase na nag-alok sa akin, Nay. Tay, na mag-abroad sa Japan. Lahat ng gastos ay sa unang sahod na namin ibabawas. Kaya kailangan ko lang pong ihanda ang lahat ng requirements ko po. Pahayag ni Lily sa kanyang nanay at tatay. Anak, ikaw ang bahala. Basta't mag-iingat ka kung saan ka man mapadpad. Oo anak, suportado ka namin ng nanay mo palagi Salamat po, Nay. Tay, kayo din po dito. Palagi mag-iingat ha. Kapag wala na ako dito, huwag niyo po ako masyadong iisipin. Hayaan niyo po. Pagbalik ko, makakapagpagawa na tayo ng bahay. Hindi naman nagtagal, ay nakaalis na ng bansa si Lily at ang kanyang kaibigan. Ngunit pagdating doon, ay napeke pala ang mga passport nila at illegal recruiter pala ang napasukan nila. Naging PNP si Lily sa Japan. Nakahanap naman siya ng trabaho bilang waiter sa isang restaurant. Ngunit kapag marami ang mga tao at ang mga Hapones doon, ay hindi siya pumapasok dahil baka hanapan siya ng passport at visa ng mga ito. Kabayan, kamusta? Hindi tayo makakapasok ngayon. Napakaraming Hapones. Naku, mahirap na. Baka makulong pa tayo o kaya ma-deport. Kawawa naman yung pamilya natin sa Pilipinas. Oo nga Kaya okay na din ang TNT. Mahalaga, kumikita pa tayo kaysa wala. Oo nga kabayan, magtiis-is muna tayo ngayon. Habang nag-aayos ng mga basurang ilalabas niya para itapon,
ay may nakita siyang isang pulubing Hapones na naghahanap ng pagkain sa basurahan. "Sir, are you hungry? I can give a little amount of food. Wait, sir." At inabutan niya ng pagkain ang pulubing Hapones. Ang pagkain iyon ay itinabi niya para sana sa kanyang hapunan, ngunit ibinigay na lamang niya ito sa pulubi. "Thank you so much," sagot naman ng Hapones. "You're welcome, sir." Likas kay Lily ang maging matulungin, lalo na sa mga nahihirapan, tulad ng pulubi. Kaagad na umuwi si Lily sa inuupahan nila ng kabayan niya ng OFW at kaagad na binilang ang perang ipapadala niya sa kanyang magulang sa Pilipinas. "Kaya ko to. Makakaraos ka din, Lily." Pagkumbinsi niya sa kanyang sarili. Natulog na rin si Lily at bukas, bago siya pumasok sa trabaho, ay magpapadala muna siya ng pera sa magulang. Habang papasok na siya sa kanyang trabaho, ay may tumigil na isang magarang kotse sa kanyang harapan at pinasakay siya sa loob. Nagulat siya nang makita niya ang matandang pulubing Hapones. "Do you remember me? Yesterday, you gave me food, even though you knew I was just a beggar. You didn't think twice to help me. So thank you very much." Ani Hapones. "It's okay, sir. It's just a simple help that I can give you. I'm happy with the attitude you have, and because of that, I will reward you with a large sum of money, so you don't have to work anymore. You can go home in the Philippines and start a new life." Sabi ng Hapones sa kanya na talagang ikinagulat niya dahil hindi niya sukat akalain na ang simpleng pagtulong niya ang magpapabago ng buhay niya. "Arigato, sir, arigato." Paulit-ulit niyang sinabi sa Hapon. Pagkatapos niyang matanggap ang malaking halaga, ay kaagad na umuwi ng Pilipinas si Lily. "Nay, Tay, andito na po ako." Masayang bati niya sa kanyang mga magulang. "Anak, ikaw na ba yan? Miss na miss ka na namin." Ani ng kanyang nanay. "Miss na miss ko na po kayo ni tatay." Biglaan naman yata ang pag-uwi mo, anak. "Naku, tay, nay, hindi po kayo maniniwala sa ibabalita ko sa inyo. May isang mayamang Hapones po ang nagbigay sa akin ng malaking halaga. Tinulungan ko po kasi siya. Binigyan ko po ng kaunting pagkain, nay. Hindi ko naman po alam na napakayaman naman po pala." "Talaga, anak? Napakabuti naman ang puso ng Hapones na yan." "Opo, tay. Napakabuti niya po. Sinabi niya nga po sa akin na magsimula daw po ako ng bagong buhay at umuwi ng Pilipinas. At para makasama ko ang pamilya ko. Saktong-sakto din po. At naging TNT din po talaga ako doon. Kaya medyo maliit po yun na ipapadala ko sa inyo dito, nay. Napakabuti ng ating Panginoon at hindi kanya pinabayaan doon, nak. Maraming salamat. Kaya ngayon po, mapapasimula na po natin ang pagpapagawa ng ating dream house na pangako ko po noon sa inyo bago ako umalis." Nagyakapan ng mag-anak at masayang masaya. Kaagad na rin nasimulan ang pagpapagawa ng bahay nila. "Nay, Tay, konti na lang po at matatapos ng bahay natin. Masayang masaya po ako dahil kasama ko pa rin po kayo sa pagkakataong ito." "Anak, salamat. Mahal na mahal ka namin." "Mahal na mahal ko rin po kayo, Nay, Tay." Tumulong rin si Lily sa mga taga-kanila na mga bata at matatanda. Nagbigay siya ng mga gamit ng eskwela at mga gamot. "Salamat po, Ate Lily, sa bagong bagat notebook po namin." Pasasalamat ng mga bata sa kanya. "Walang anuman." O, laging maging mapagbigay at mapagkumbaba, paalala niya sa mga bata. "Opo, Ate Lily." "Salamat, Iha, sa mga gamot. Matagal na rin kasi hindi nakapagbigay ng libreng gamot ang center natin." Ani ng mga senior citizen. "Opo, wala pong anuman. Kung may kailangan pa po kayo, magsabi lang po kayo. Bukas po ang aming bahay para sa inyo." "Napakabuting mo, Iha.
Napakaswerte ng magiging asawa at anak mo sa'yo. Naku, wala pa nga po. Hindi pa po dumadating. Sagot naman ni Lily. Naku, nasa paligid lang yan, Iha. Huwag kang mag-alala. Darating siya. Sagot ng matanda. Habang nag-aayos ng mga notebook ng mga bata, ay lumapit naman ang isang binata sa kanya para personal na magpasalamat sa ginagawang tulong ni Lily sa mga taga roon. Lily, thank you very much sa pagtulong mo sa mga bata at matanda dito sa ating lugar. Walang anuman. Gusto ko lang din i-share yung mga blessings na meron ako. By the way, I'm Ralph. Pakilala nito. Nice to meet you, Ralph.